Ako si Ray, 32 taong gulang. Freelance na karpentero at minsan ay taga-ayos ng mga lumang nitso sa libingan sa amin. Hindi ko tunay na pangalan ang nakasulat dito. Pakiusap, huwag niyo na ring ilabas ang baryo namin sa foothills ng Banahaw. Baka sakaling kapag nanahimik ako, matahimik din ang mga sumunod sa akin mula sa hukay na yun. Nagsimula ito noong Hunyo, kasagsagan ng tag-ulan. Dahil sa 7 araw na walang tigil na ulan, lumubog ang ilang nitso sa lumang sementeryo sa gilid ng gubat. Pinatawag ako ni Kapitan. Ray, ikaw nang bahala sa pagkukumpuni at paglilipat. May mga butas na at may tumatagas na tubig sa loob ng baul. Kasama ko dapat ang 2 kong kababata, sina Mando at Errol. Pero may pinuntahan daw. Ako na ang tumanggap kasi kailangan ko ng pambili ng gamot ni Mama. Nang una kong makita ang sementeryo matapos ang ulan, parang tinastas ang lupa. May mga bitak na parang sugat, may mga hukay na puno ng putik at tubig ulan, at may ilang lapidang nakatihaya sa damo na parang balikat ng bangkay na tinitingala ang langit. Amoy lupa, amoy lumang kahoy, amoy na bulaklak mula sa mga lamay na matagal nang tapos. Tumao sa gate si Mang Pedro, ang sepulturero. Matanda na, maputla, at may latay ng gripong itinanim sa braso. May uunahin tayo, sabi niya, sabay abot ng listahan ng mga pamilyang gusto ng paglilipat. Pero may isa ritong kakaiba. Alin po? Tinuro niya ang dulo, sa may puno ng matandang lumbang. Yung hukay ni Dolores. Huwag mong buksan. Ayusin mo lang ang gilid. Lagyan mo ng abak at semento para di maguho ang lupa. Huwag mong bubuksan, sabi ni Mang Pedro. Bakit po? Tapos na ang kabaong, pero hindi natapos ang panata. Hindi ko naintindihan yon. Madalas may mga kwento si Mang Pedro. Mangkukulam daw. Aswang na dumadaan kada kabilugan. Sanay na kami. Pero sa tono niya noon, may lamig na kumikiskis sa batok ko. Nagtrabaho ako hanggang hapon. Pinatungan ko ng bagong semento ang mga pader ng netso. Inayos sa mga nabaling cross. Nilinis ang putik. Malayo sa iba ang hukay ni Dolores. Hindi ito concrete na netso. Lupa lang. Pinalibutan ng batong puti. At may kahoy na cross na may inukit na pangalan. Dolores Enviado, 1998-2024. Mas bata pa sa akin. Sa tabi ng cross, may maliit na bote na may pulang laso at halaman na parang tuyong basil. At may latag ng asin na bilog. Napangiti ako. Sino na namang naglagay ng ganyang pamahiin? Sa ina ko pa ba naman ako lumaki na tuwing may lamay ay may sariling ritual ng pagtaboy ng dilat, yung kaluluwang bumabalik sa lamay para magparamdam. Pero asin sa sementeryo, parang minamasdan ng bilog ang sarili nitong anino. Bago ako umuwi, dumaan ako sa bahay ni Nalira. Siya ang naging nobya ko noong high school. At muli kaming nagkausap nitong taon lang dahil sa balitang nagkasakit ang nanay niya. Binigyan niya ako noon ng sinigang na baboy nang mabulunan ako sa utang at lungkot. Hindi na kami nagbalikan. Natuto kaming maging magkakampi na lang sa laban ng buhay. Pero totoo, mahal ko pa rin siya. Inabutan ko siya sa sari-sari store nila. Sinusuklian ng mga bata. Oy Ray, mabango ka sa alikabok ah. Ngiti niyang may singkit sa gilid ng mga mata. Alikabok ng patay, sabi ko sabay tawa. Hindi siya natawa. May narinig ka bang malamig sa sementeryo? Si Mang Pedro meron. May hukay daw na di dapat buksan, sabi ko naman. Nasa dulo no? Tanong niya. Oo, kay Dolores daw. Napatakip siya ng bibig. Huwag mong gagalawin.
May pag-iusap sa boses niya. Kaibigan ko si Dolores. Last year pa siya may sinusulat tungkol sa... Napatingin siya sa paligid. Tungkol sa nakikitang kumakain sa hukay sa may lumbang tuwing madilim. Akala ko dati, imahinasyon lang. Pero noong lamay ni Lola, may naulinigan akong kaluskos sa hukay sa dolo. Ray, parang aso, pero mas mabigat. Parang tao na hindi marunong dumapa. Tinawanan ko siya. Alam kong kilala mo ko, hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita. Wag mo nang kunin yung hanggat makita mo sa hukay na yun, sabi niya, dahan-dahan, parang nanlilimos ng paniniwala. May mga halimaw na hindi naghahanap ng patutuo, hinahanap nila ang pangalan mo. Hindi ko alam kung bakit, pero matapos iyon, hindi na ako mapakali. Pag-uwi ko, naabutan ko si mama na may ubo. Pinainom ko ng gamot. Pagdilat niya, mahina niyang sinabi. Tumawag ang kapitbahay. Sabi nila huwag ka daw bababa sa hukay tuwing gabi. May aswang daw. Kung kailan ako may lagnat sa kakabinubulungan ng mga matatanda. Napangiti ako, pero sa dibdib ko may kumakaskas na kaba. Matulog na raw ako, sabi ni mama, pero pagpatak ng alauna, nagising ako sa tahimik na kulog, sa kalmot ng hangin sa bintana. Hindi ako makatulog, parang may tumatawag sa akin mula sa libingan. Inimutan ko yon hanggang sa sumunod na mga araw. Bumalik ako sa sementeryo. Umaga pa lang, basang-basa na ang damo sa hamog. Si Mang Pedro, hindi ko mahanap. Iniwan niya sa kubo ang checklist at ang isang susi sa budiga. Tatapusin ko na dapat ang pinakadulo ng bagong pader nang makita kong nabura ang bilog na asin sa hukay ni Dolores. Nakalatag ang pulang lasong pigtal ang pagkakatali at ang bote ay nakatihaya na parang sinadyang itumba. Tapos, sa gilid may bakas, malalalim. Parang kuko. Hindi alagang pusa, mas malaki. At ang mismong lupa, parang huminga. Siguro aso lang to, sabi ko sa sarili. O baboy ramo. Pero bakit dito lang? Bakit hindi sa ibang hukay? Nagpasya akong ayusin ang bilog. Kumuha ko ng asin sa kubo ni Mang Pedro. Nasa sako. Tinunggahan ko ang bilog. Marahang ibinabalik. Habang umiikot ako, napansin ko sa gilid ng cross ang maliliit na ukit na parang baybayin. Hindi ko maaninag. Niyuko ko ang mukha ko. Kinuskos ang lupa. At doon ko narinig ang mahinang tinig. Parang tawa. Ubuntong hininga. Hindi ko masabi. Boses na nasa pagitan. Dolores? Napabigkas ako nang hindi sinasadya. Kung may kailangan ka, lumikot ang hangin. At sa pinakaloob ng hukay, parang may kumaskas. Dahan-dahang pagaspas ng bahagyang bukas na kahoy. May mabining amoy na hindi bunga ng lupa. Maanghang, malansa. Ray? Nagulat ako. Si Lira. Nakatayo sa gilid. May hawak na supot ng pandesal at termos ng kape. Dinalhan kita. Alam kong mag-isa ka. Sabi niya. Salamat. Sabi ko. Pinilit kong umiti. Tamang-tama. May kinukumpuni lang ako. Tumingin siya sa hukay. Nagdikit ang kilay. Bakit mo ginagalaw yan? Bakit? Bawal ba? Hindi bawal, kundi delikado. Tumitig siya sa akin. May sinabi sa akin si Dolores. Kung sakaling may magtangkang buksan ng hukay niya, hindi siya lalabas para mang-away. Lalabas siya para humingi ng tulong. Anong ibig mong sabihin? Lumamig ang mga kamay ko. Buhay pa siya noong sinabi niya yun. Kaya ko natiis pakinggan. Sabi niya, Lira, kapag ako ang napili, hindi ako hihingi ng tulong para sa sarili. Hihingi ako ng tulong para sa mga susunod. Lumunok si Lira.
Hindi namin siya naintindihan noon. Bago ako nakasagot, may sumipol na hangin mula sa gubat. Matinis, parang hikbi na pinalayas. Mula sa likod ng mga puno, may aninong mabilis na gumapang. Mababa, mahaba, at magaan. Pero ang landas na tinitigilan niya ay pinagagalaw ang dahon na parabang mabigat. Napalingon kami. Ray, uwi na tayo. Pakiusap ni Lyra. Sapat na yan. Sandali, kailangan kong tapusin to. Madaling araw na bukas ang hataw. Hindi ko nakakayaning bumalik. Sabi ko sa tinig na pinipilit maging matapang. Hindi mo kailangang tapusin ang hindi naman natatapos. Yan ang sabi ni Dolores tungkol sa hukay na to. Bulong niya. Hindi ko na siya sinagot. Sa halip, itinuloy ko ang pagtambak ng asin. Nang maikot ko na, naglatag ako ng bagong tali sa pulang laso, sinukbit sa bote at tumayo. Ito, mas maayos na. Sabi ko, pakunwari kong may natapos. Ngunit sa mismong oras na yon, gumalaw ang lupa sa loob. Hindi ako nagbibiro. Dumiin ang pagkalog, parang may bumubuga ng hangin mula sa ilalim. Ray, si Lyra, hawak ang braso ko. At sumunod, bumuko ang pinakagitna. Isang hukay sa loob ng hukay, bilog na parang bibig na walang ngipin. Sa loob, may basang kahoy, ang gilid ng kabaong. Ang pako na ginamit, kalawangin, pero ang takip ay parang pilit na inangat mula sa loob. Pumalatak ang basang kahoy, nagbitiw ng isang pako, at mula sa maliit na siwang ay sumirit ang amoy na kinapitan ng buong pagkatao ko. Bulok na ubas, dugo at halamang sinunog. Tumatayo ng balahibo ko, uwi na tayo. Sabi kong nanginginig. Pero mas mabilis ang narinig namin kaysa sa mga paa namin. Isang yapak, mabigat, mabagal, dumarating mula sa likod namin. Wala sa gubat, mula sa loob ng sementeryo, sa bandang hilera ng mga nitso na may pangalan ng mga taong nagkamatay noong 1970s. Isang matangkad na anino ang lumitaw. Tuwid ang likod pero nakayuko ang ulo. At ang mga kamay niya ay mahahaba. Labis na mahaba para sa tao. Sa bawat hakbang niya, tumutulo ang putik sa hinlalaki niyang napakahaba pa kaysa sa palad. Hindi yan tao. Yan ang kumakain sa hukay. Bulong ni Lyra na parang iglap na dasal. Kulay abo ang balat, tuyot na parang piniga sa araw. Pero may kinang sa pagkislap ng liwanag na parang basang palaka. Wala itong mukha. O kung mayroon man, inukit lang ng padaskol. Lagusan ng ilong, isang guhit na bibig na nahahati sa 4 na sulok. At mga mata. Diyos ko, ang mga mata ay parang bato na nilagyan ng pako sa gitna. Mula sa kanyang leeg, nakasabit ang peraso ng pulang laso, kapareho ng nasa bote sa hukay ni Dolores. Tumigil siya sa harap ng hukay na bilog, huminga, at ang paghinga niya ay parang hangin na dumaan sa kawayan, humuhuni, umiiyak. Hindi ko na maalala kung kailan kumapit sa akin si Lyra, basta ako, nakaatang sa kanya. Niyuko ng nilalang ang ulo, at parang aso, pero hindi aso. Inamoy ang siwang ng kabaong. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinasok ang kamay niya sa butas at marahang kumalabit sa pako. Parang kinakatok ang natutulog. Dolores, kung ikaw yan, huwag kang magpaanyaya. Sabi ni Lyra, hindi ko alam kung bakit. Sa loob ng kabaong may sumagot. Hindi tinig ng tao, hindi rin huni ng ibon. Isang mahina at malayong tunog. Pagkiskis ng kuko sa kahoy. Ray, tatakbo tayo sa 3 bilang. Utos ni Lyra, nakapikit, nanginginig. 1, 2. Pero sumaktong 3 sa kasabay na pagbuka ng bunganga ng nilalang. Hindi ito nagalit, hindi ito humabol. Sa halip, nagsalita siya.
sa boses na hindi humahabi ng salita, kundi gumagaya sa natural na tunog ng paligid. Bulong ng talahib, kalansing ng bote, at hikbi ng bata. Sa gitna ng lahat ng yon, may mga salitang lumitaw. Hindi natapos ang panata. Muling kumalabit ang kabaong sa loob. Parang may kamay na kumakaway mula sa ilalim. At sa puntong yon, napansin ko ang mga ukit sa cross ni Dolores. Hindi pala baybayin. Mga pabilog na tanda. Parang glimpse. Naaninag ko ang isa. 4 na bilog na magkakalapat na parang mata. "Ray!" Sigaw ni Lira. Tumakbo kami. Iwan ang mga gamit. Hindi kami nilingon ng nilalang. Hindi rin niya kami hinabol. Pero nauulinigan ko ang basag na huni ng hangin habang sinisinghot niya ang siwang ng kabaong. Parang sinisipat kung kasya ba ang mukha niya. Pagkalabas namin sa sementeryo, halos madapa kami sa damo. Umuwi siya sa kanila. Umuwi ako sa amin. Hindi ako nakatulog. Sa bintana, ang anino ng lumbang ay parang daliri na humahaplo sa bubong. 3:00, naligo ako ng asin. Humiga sa banig sa tabi ni Mama. "Anak, bakit ka nanginginig?" Bulong niya pagkagising. "Ma, may halimaw sa hukay ni Dolores." Napangiti si Mama, pero mas malungkot kaysa masaya. "Alam ko." "Anong ibig mong sabihin? Alam mo?" Panata namin ng nanay ni Dolores. Noong una pa, bago ipinanganak si Dolores, may kinuhang apo ang gubat. Hindi namin nahanap ang katawan. Pero tuwing tag-ulan, may gumagapang sa sementeryo. Nagpapakain ang matandang bantay sa lumang hukay. Mga manok, alay ng asin at laso. Kailangan daw may nakalatag na bilog para kung lalabas man ang bantay, ang papasukin niya lang ay ang bilog at hindi ang katawan. Panata naming mga nanay na huwag hayaang maputol ang bilog. Sabi ni nanay. "Bakit hindi sinabi sa akin? Bakit?" Halos maiyak ako sa galit. Dahil kapag sinabi namin, dadagdagan mo ang tapang mo. Babawasan mo ang takot. At sa ganyang halimaw, ang tapang ay paanyaya. Yun ang pagkakamali ni Dolores. Tumitig siya sa kisame. Kinabukasan, bumalik ako sa sementeryo. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil nahihiya ako kay Lira at kay Dolores. Dala ko ang asin, pulang laso, at isang lumang pamalo na bakal. Sa gate, inabutan ko si Mang Pedro. Nakaupo siya at malayo ang tingin. "Nabalita sa akin, huwag mo nang balikan," sabi niya. "Dapat ayusin natin ang bilog." Giit ko. "Baka hindi mo kailangang ayusin ang hukay na yon. Dahil hindi hukay yun, Ray. Bibig. At kapag nilagyan mo ng asin ng bibig, maaari niyang lunukin ang asin at mas lalong magutom." Sagot niyang pabulong. "Paano kung ganun?" Inabando na. Hinayaan naming mabaon sa gubat ang daan papunta roon at sa pagkalimot, humihina ang gutom. Tumatagos ang bawat salita ni Mang Pedro. "Pero may bangkay sa loob, si Dolores," sabi ko. Hindi namin kailangang hanapin si Dolores. Siya ang nakahanap sa bantay. 2 linggo ang lumipas. Pinilit kong kalimutan. Pero gabi-gabi, napapanaginipan ko ang bibig ng hukay, ang paghinga nito. Minsan, nagigising ako na may asin sa dila ko. Hindi ko alam kung bakit. Minsan, naririnig ko ang hangin sa bintana na ginagaya ang boses ni Lira. 3, tatakbo tayo." Hindi natapos ang panata. Minsang sabi ni Dolores. Isang gabi, kumatok si Lira. Basang-basa ang buhok. Parang nabuhusan ng ulan. Pero hindi umuulan. "Ray, si Mama,"
Sabi niyang humihikbi. Na ospital, mababa ang dugo, wala namang sugat. Bakit? Hindi ko alam, pero ang paa niya puro putik. Parang may nilakad na hindi niya maalala. Nagpaalam ako kay mama at sinamahan ko si Lira sa ospital sa bayan. Doon namin nalaman, marami pa palang ganito. Sa ward na yon, may 3 matanda na sabay-sabay na dinala. Parehong sintomas. Panghihina, mababang dugo, walang sugat. Lahat sila, nanay ng ilan sa aming mga kababata. Lahat sila, may tingin na parang sinusundan ng anino kahit nakapikit. Lira, nasaan ang bilog na hukay? Sabi ko malamig ang loob. Wala na. Nang gabing tumakbo tayo, bumalik ako kinabukasan. Tahimik ang sementeryo, pero natunaw ang asin at ang pulang laso nasa liig na ng anino. Hindi ko na kinaya. Umiwas muna ako. Kasalanan ko to, sabi ko. Hindi. Panata to ng mga nanay at panata rin ng mga anak, sagot niya. Mula sa ospital, dumiretso kami sa bahay ni Mang Pedro. Wala siya, pero sa kubo niya may mga lumang tala. Papel na may tinta ng itim na parang uling. Doon ko nabasa ang pangalan. Tagabantay ng hukay. Hindi raw halimaw na pumapatay. Ito ang naghahati ng gutom sa pagitan ng mundo ng buhay at mundo ng naiwang laman. Kapag hindi nasusundan ang ritual, lumalabas ito para kumuha ng katumbas. Hindi dugo, kundi pangalan. Mula sa mga babaeng unang nagsilang sa angkan, kaya pala mga nanay ang tinatamaan. Paano natin titigilan? Tanong ko. Sa dulo ng tala, may paraan. Ibalik ang panata sa bibig. Ipasok ang pangalan ng nag-utang sa loob ng bilog. Ipako ang mata sa mata. Hindi ko ito naintindihan, pero isang guhit ang malinaw. 4 na bilog na magkakadikit, yung nakita ko sa cross ni Dolores. Ray, kung ako ang maglalakad sa bilog, papasukin ba niya ako? Bulong ni Lira. Hindi ako papayag, sagot ko kahit hindi ako sigurado. Lumakad kami patungong sementeryo bago maghating gabi. Dala ko ang asin, martilyo, 4 na pako, pulang laso at krusipeo ni Mama. Dala ni Lira ang isang lumang kwaderno, ang diary ni Dolores. Nakuha niya ito mula sa kapatid ni Dolores. Sa loob, may huling pahina. Kapag ako ang mapili, ipapasok ko ang pangalan ko sa bibig para sa mga susunod. Bakit niya ito sinulat? Ano ang ibig niyang mapili? Hindi na namin nakuha ang sagot. Naroon na kami sa lumbang at ang sementeryo ay tila nakikinig. Ang mga tipaklong ay tumigil. Ang hangin ay umaatungal mula sa bukas na bibig ng lupa. At ang nilalang naroon, umatungal sa gilid, nakatayo sa ibabaw ng 2 nitso, parang bantay ng pinto ng impyerno. Pumihit ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata na parang bato na may pako ay tumitig sa amin. Dolores, kung naririnig mo ko, ipapahinga na namin ang pangalan mo. Tawag ni Lirang umiiyak. Pinatakan ko ng asin ng paligid. Ginuhit ang bilog sa paligid ng bibig. Sa loob ng bilog, inilapag ni Lira ang diary. Nakabukas sa huling pahina at isinatitik ang 4 na bilog sa lupa gamit ang pako. Ako naman, hinawakan ng pulang laso, tinali sa bote at inilagay ang bote sa gilid ng siwang ng kabaong. Ang nilalang ay humakbang, dahan-dahan, parang natutukso. Hindi ito tumatahol, hindi umuungol. Isa lang ang naririnig ko, ang pagpitik ng kalamnan nito sa bawat hakbang. Parang nakadose kahapon sa gutom. At ngayon lang muling humahakbang. Paano ang ipako ang mata sa mata? Tanong ko. Hindi ko alam, Ray.
Pero kapag tumitig siya sa akin, huwag kang makikinig. Huwag mo kong hahayaang sumama. Sagot ni Lyra. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ray, kahit noong high school, alam kong ikaw ang tatakbo paharap, kaya kita minahal. Aniya, nakangiting lumuluha. Hindi ko napigilang tumingin sa kanya. Sa liwanag ng buwan, iyak niya ang pinakamagandang bagay na nakita ko at pinakanakakatakot. Binalik ko ang tingin sa nilalang. Lumapit ito sa gilid ng bilog. Tumigil. At, Diyos ko, parang umiti. Hindi dahil masaya, kundi dahil gutom. Inilapat ni Lyra ang palad sa lupa sa loob ng bilog at binigkas. Dolores Enviado. Nayanig ang hangin, umalo ng lupa. Sa siwang may kumalabit mula sa loob, 2 beses. Rapidong parang sinasabi, naririto ako. Isa pa. Sabi ko, halos humagulgol. Pinatong ni Lyra ang kwaderno sa mismong gilid ng bibig ng hukay. Tinawag niya muli, Dolores. Mula sa siwang, may sumingasing na malamig na hangin. Ang nilalang ay nagbukas ng bunganga at doon ko naintindihan ang ipako ang mata sa mata. Kinuha ko ang 2 pako, tumalon sa loob ng bilog at sa sandaling tumitig sa akin ang mga batong mata na may pako sa gitna. Pinako ko sa lupa ang 2 peraso ng pinya-pinyang bato. Yung 4 na bilog na ginawa naming tanda sa mismong anino ng mata niya. Parang kahibangan, oo. Pero noong tumama ang metal sa bato, sumipol ang hangin. Napaatras ang nilalang. Umatungal na parang natalo sa pangungusap. Ray! Bilis! Sigaw ni Lyra. Ipinako ko pa ang 2. Bumuo ng cross sa ibabaw ng aninong mata. Nagsara ang bibig ng hukay. Hindi tuloy ang sarado pero sumikip. Mula sa siwang, may 2 daliri na maputla ang naghabol ng hangin. Pamilyar ang pinakamaliit na peklat sa knuckle. Dolores, patawad. Papatulugin ka na namin. Bulong ni Lyra. Inabot ang daliri pero hindi lumampas ang kamay niya sa bilog. Pinigilan niya ang sarili. Paano? Tanong ko, umiiyak na rin. Ang panata, hindi tinatapos, ipinagpapatuloy. Sagot niya. Ibinuhol niya ang pulang laso sa 2 pako. Nag-ikot-ikot sa 4 at binigkas. Kung gutom ka, kumain ka sa bilog. Kung uhaw ka, uminom ka sa bilog. Huwag kang lalagpas. Para siyang ibang tao. O baka yun ang boses ni Dolores na humiram sa bibig ni Lyra. Hindi ko alam. Umihip ang hangin, tumikhim ang lupa, at ang nilalang umatras ng dahan-dahan. Humikbi na parang batang naligaw. Pumihit siya, humakbang pabalik sa pagitan ng mga nitso, at sa bawat hakbang, unti-unting naging anino lang siya ng haligi ng lumbang, hanggat tuluyan siyang naging dilim. Sa loob ng siwang, hulang beses na kumalabit ang daliri. Dahan-dahan yung nawala, parang hinihila ng tubig. Nagsara ang siwang, hindi perpekto. May buhok pa ring nadidikit sa gilid ng kahoy. May pako pa ring napipigtad, pero tahimik na. Hating gabi nang matapos kami. Niyakap ko si Lyra. Tapos na? Hindi. Pero nakapagtali tayo. Bukas at bukas ulit. Sabi niyang pagod na ngumiti. Pagkatapos ng nangyari, gumaling si Mama. Gumaling ang nanay ni Lyra. Unti-unti, gumaan ang ward sa ospital. Sa sementeryo, araw-araw akong bumabalik. Hindi para magbukas, kundi para maglinis, maglatag ng asin sa labas ng bilog, mag-ayos ng laso, at magdasal. Si Mang Pedro, muling nagparamdam. Magaling. Hindi natin malulutas ang bibig, pero matututunan natin kung paano makipag-usap dito. Sabi niya, tinapik ang balikat ko. May tanong lang ako. Bakit si Dolores? Sabi ko, hindi ko alam. Baka siya ang humingi. Baka siya ang pinili. Minsan,
Pareho ang sagot, sabi ni Mang Pedro. Minsan, kinausap ko ang cross. Dolores, salamat. Walang sumagot. Pero sa isang hapon, nakita ko sa tabi ng cross ang maliit na tuyo na halaman. Parang basil na bago. Amoy araw pa. Tiningnan ko si Lira. Ikaw bang naglagay? Hindi, sagot niya. Siguro isa sa mga nanay. O siya, sabi ko sa nagbibirong tono. Nagtayo kami ni Lira ng maliit na espasyo sa gilid ng sementeryo. Misita, dalang kandila at notebook na pangbisita. Sinulat ng mga tao ang mga pangalan ng mga mahal nila. At tuwing may ulan, pinipili naming dalawa ang manatili sa kubo, makinig sa huni ng hangin. Minsan may maririnig na kaluskos sa lupa. Hindi kami lumalabas, hindi kami kumakain ng tapang. At kapag may nagtatanong kung tapos na ba ang kwento ng hukay, ito lang ang sagot ko. Hindi natatapos ang mga ganoong kwento. Pero napapagod ang gutom, napapahinga ang panaghoy, at ang pag-ibig. Kahit hindi na kami ni Lira ang magkasintahan, ay may sariling panata. Ang magbantay. Kagabi, bago ko isarang notebook ng mga bisita, may bagong sulat sa huling pahina na hindi ko kilala ang sulat kamay. Maiksi lang. Huwag niyo akong kalimutan. Huwag niyong tapusin. Ituloy niyo lang. Pinihit ko ang notebook. Hinalikan ko si Lira sa noo. At sa huling sandali ng gabi, bago pumasok ang ulan, narinig ko ang hukay na huminga. Hindi sa gutom, kundi sa pahinga. At iyon, sa mundo ng mga halimaw, ay sapat ng milagro. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.